Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, shoutout muna natin etong nag-comment sa atin na si Rain. Sabi niya dito, Idol, ano yung marirecommend mo na cutting machine for beginner at good panimula at higit sa lahat, budget friendly? Mga tropa, medyo wala akong may sasuggest sa inyo na budget friendly. Maliban na lang kung second hand yung bibilihin ninyo na cutting machine kasi talagang medyo may pagkamahal talaga yung mga cutting machine natin sa ngayon. Lalong-lalo na alam nyo naman yung inflation, talagang baba na talaga ng value ng pera natin. Yung tipong tumataas yung bilihin tapos yung sahod din ninyo talagang hindi pa rin tumataas, di ba? And dati nung medyo nagsisimula pa lang ako, yung tipong nagre-research ako, even nung nag-aaral-aral pa lang ako, nakakakita na ako ng mga printing shop and mahilig kaming magpatatak ng mga damit. At nakikita ko at tinatanong ko din sa kanila, dun sa mga may-ari ng printing shop, kung magkakano yung mga cutting machine. Dati around 12,000 lang, 10,000 lang, ganyan lang yung mga presyuhan nila. Pero sa ngayon mga tropa, napakamahal na. Sa tingin ko may mga mabibili ka mga 15,000 pataas yung mga brand new and mga ganyan. Eto no, kagaya na itong mga Kuyi platter cutter na ganito, 15,000 na siya mga tropa. Sa pagkakaalam ko before, nasa around 12,000 lang yan, di ba? And eto, makikita ninyo yung Kuyi na cutter platter, 17,000 up to 20,000. Nakadepende pa yan kung bibilihin nga ninyo yung may mga stand, di ba? Napakamahal and yung iba ay nasa 15. Kaya wala talaga akong may sasuggest sa inyo na mga budget friendly, maliban na lang talaga kung second hand yung bibilin ninyo. At mga tropa, gusto kong panoodin nyo etong video natin na bakit Cameo 4 yung pinili ko na cutter platter nung nagsisimula pa lang ako sa printing business natin na to. Ganito talaga yung ginawa ko or ganito talaga yung nangyari sa akin. Bakit Cameo 4 or bakit Cameo na brand yung binili ko? Panoorin nyo to mga tropa para makatulong to sa inyo sa pagpili ninyo ng mga cutting machine na gagamitin ninyo for sticker printing or kahit na ano pang paggagamitan nyo. Napakadaming application na pwedeng paggamitan ng Cameo. Hindi lang mga sticker printing, di ba? Kagaya nga ng mga sinasabi ko sa inyo sa mga other vlogs ko, kung into souvenirs ka, talagang okay na okay din yung Cameo platter cutter. And simulan na natin yung pinaka-topic talaga natin. Isiningit ko lang to para medyo mahaba yung vlogs natin. Kasi medyo magiging maikli yung content natin eh. Mga tropa, may mga nagbe-message sa akin, siguro 3 or 2 sila. Tinatanong nila bakit daw hindi pantay yung pagka-cut nila ng bilog and sinasabi nila sa akin na kapag calibrate na rin naman daw sila ng kanilang mga machine, as in pinanood na nila yung video ko kung paano mag-calibrate. At mga tropa, ang platter cutter natin na Cameo, lahat yan kinakalibrate. Huwag kayong maniwala kahit kaninong Poncio Pilato na hindi kinakalibrate daw yung cutting machine natin. Kaya nga inilagay yung calibration dito sa ating Silhouette Studio para gamitin yan mga tropa. Parang tao rin yan, kaya tayo ginawa ng kamay para gamitin natin, di ba? Pero anyway, kaya nyo na-experience yung hindi pantay na pag-cut. Eto, may papakita lang ako sa inyo muna na mga video. Eto yung aking platter cutter Cameo 4. Nakikita nyo naman na talagang tuloy-tuloy yung pag-cut niya, as in bilog na bilog. Ganyan. So yung tanong ng tropa natin, kasi nga daw pagka nagka-cut sila ng bilog, hindi daw straight na bilog. Mga tropa, para malaman ninyo kung magiging straight yung pag-cut ninyo ng inyong mga design, tignan ninyo yung pinaka-design ninyo mga tropa. Dapat talaga yung pinaka-circle niya or yung pinaka-cutting line niya, etong kulay red, dapat talaga straight na straight yan. Dapat walang mga kanto-kanto para hindi nyo na-experience yung pagbako-bako ng pag-cut. Kaya nakikita nyo to mga tropa, yung machine ko kasi talagang calibrated na calibrated. Kung makikita ninyo, wala akong ginagawang adjustment dito. Talagang nasa labas yung aking cutting line. So, eto ipapakita ko din sa inyo kung bakit bumabalik ko yung inyong mga cut. Kagaya nito, circle yung design ng tropa natin. Eto, shoutout sa nagbigay sa akin nito, no. Lagi siyang nagtatanong sa akin and nakakatulong din naman siya sa mga vlogs ko. Eto, sinend niya yung pinaka-design ng customer niya. Nagtataka siya bakit nga daw sablay yung cut niya. Pero circle naman daw at maayos naman yung machine niya, calibrated. Dahil yan dito sa inyong mga cutting lines, mga tropa.
tropa. Ayan o. So, isipin ninyo, yung dadaanan ng mga blade ng inyong mga machine, lahat yan. So, ibig sabihin, kukurba siya dito. Gegewang siya. Lahat yan susundin ng inyong mga machine. So, kapag sinend mo yan sa inyong mga machine, halimbawa kulay red nga yung guideline or yung cutting marks, ayan o, parte dito, gegewang-gewang siya. So, ipapakita ko sa inyo yung sinend nung tropa natin na output niya at talagang sumasablay-sablay. Ayan o, kung makikita ninyo, medyo palakihin din natin. Ayan. Ito yung sinend sa atin nung tropa natin. Kung nakikita ninyo, medyo sumisigsag siya dito. Ayun o, hindi siya circle na circle mag-cut. Kasi nga dahil yan sa inyong mga cutting marks. Kaya aayusin ninyo yung inyong mga cutting marks para maayos yung pagkakakat. Kagaya na itong sa akin, ipapakita ko yung pag-cut niya. Move forward natin. Ayan o, bilog na bilog talaga, as in dire-diretso siya. So, papaano nyo maayos yan? Halimbawa, ganito nga yung inyong cutting marks or ganyan yung inyong kulay red na linya. Di gagawa kayo ng panibagong bilog, mga tropa. So, ang gawin nyo, pwede kayong gumawa dito. Napakadami namang mga technique dyan So, i-hold nyo yung shift, tapos i-drag nyo na yung mouse nyo para makagawa kayo ng perfect circle. So, ayan lang, isukat ninyo mga tropa kung ano yung pinaka-eksaktong sukat niya. Ayan, mamanu-manuhin nyo mga tropa ko, no? So, nasa discard nyo na yan. Or, pwede nyong gawin, magre-redesign kayo. Or parang i-re-layout nyo siya ng very quick lang. Kumuha lang ako ng sample. So, ang gagawin nyo, i-ungroup nyo siya para naihiwalay, diba? Ayan, no? So, ganyan, pwede kayo ditong mag-inset. Hanapin nyo lang dito yung inset. Ayan, no? So, ayan. 'Di ba? Meron na tayong inset. Dun sa inset natin, papalitan lang natin ng kulay yan. Gawin nating, sabihin natin kulay green. Ayan o, nakita ninyo, medyo tumabas siya ng konti. Ayan o. 'Di ba? Pantay na. So, kung medyo hindi pa pantay, ayan o, medyo may sablay pa dito, hindi pa talaga siya totally na bilog na bilog. Pero, 'di ba, mas maayos siya kahit papano dito sa ating kulay red na ginawang linya na bako-bako. So, ang gagawin mo dyan, ang pinaka-cutting marks mo na, yung kulay green na. So, meron pang isang pwedeng gawin. So, kagaya nito, no, yung parang pinaka-ilalim niya or yung parang pinaka-background niya, etong kulay na to, parang kulay beige, di ba? So, pwede nating gawin, gagawa tayo ng circle. So, gayahin natin tong sukat nito, 2x2. Gawa lang tayo dito. Gawin natin siyang 2x2. Tapos, gayahin natin yung pinakakulay. Kuha tayo dito. Tapos, yung pinaka-dropper. Click lang natin to. Click. Tapos, dropper. Ayan o, para maging kakulay niya. So, eto na yung magiging pinaka-cutting ninyo. Ayan o, ganyan na. Pero mga tropa, para umayos, para mas umayos, pwede nyong burahin yung pinakagilid niya. Kanya-kanya naman tayong mga diskarte. Ito yung parang pinaka-diskarte ko talaga sa totoo lang. Pwede nyong burahin yung pinakagilid pa niya, ipaiikot nyo siya ng ganito. Kasi mga tropa, yung sa pinaka-edge niya, meron din pangit, meron din yung parang kulay white. Matagal ko nang tinuro yung mga ganitong strategy. And syempre, yung iba naman bago lang nakakapanood sa atin, kaya uulitin ko na lang. Ayan o, ganyan lang yung gagawin nyo dyan para maging maayos din yung pinakakanto nya. Ayan, tsatsagain nyo lang, mabilis lang naman to Huwag nyo nang masyadong perfect yan kasi maaayos naman din yan. So, once na okay na, i-click nyo lang to mga tropa, tapos isentro nyo lang siya dito. Right click nyo, tapos bring to front para nasa pinakataas siya. Ayun o, hindi na siya halata. Tatansyahin nyo na lang kung ano yung pinaka-eksaktong ano niya, pinaka-eksaktong pwestuhan. So, ayan, sa tingin ko, okay na to, 'di ba? Saktong-sakto naman. At least yung pinaka-edge niya talagang pulido. Unlike dito sa pinaka-design nung una, eto, no, ipapakita ko sa inyo, yung pinaka-design niya dito, ayun, no, medyo may sablay-sablay dito na kulay or parang medyo meron kayong nakikitang kulay white. Ganito mga tropo, ayan o, yung kulay white na yan, medyo pansin yan kung medyo maarte yung inyong mga customer, ayan o, mapiprint din to sa inyong mga output.
Kaya ganito yung lagi kong ginagawa or quick redesign. Saglit na saglit lang naman yon mga tropa. So eto na, i-right click nyo na to tapos group. And dun sa unang design natin or pinaka nakalagay dito, eto yung nasa ibabaw. Kumbaga parang medyo halimbawa sumablay ng konti, hindi makakat yung pinaka background niya na kulay beige. So isakto nyo lang ng ganyan para kung medyo sumablay yung inyong mga cutting machine, yung pinaka background niya ay may kulay pa rin at hindi kulay white, diba? So ayan na yan, eto na yung ipapalit nyo. I-highlight nyo lang ulit to, tapos group. So pwede nyo na itong burahin, and eto na yung ilalagay nyo dito. So ganyan lang, lagyan nyo lang ng pastuhan, tapos ganyan. Kapag ka ikinat nyo to mga tropa, ang gagamitin nyo na dito, ayan, yung kulay pula, maayos na siya. Ayan, no? Sana nasubaybayan nyo, no? Kasi naturo ko na to eh. Ayan, no? Kapag magkakat na siya, nakikita ninyo, pulidong-pulido na siya na circle. Inuulit ko mga tropa, kung gagawa kayo ng circle, pupunta kayo dito, tapos hold nyo yung shift para pantay na pantay talaga yung bilog. Ayan, no? Kasi kung hindi nyo i-hold yung shift, sablay, ayan, no? Naigagalaw nyo siya. Pero pag pinindot nyo yung shift, hold nyo siya, perfect circle talaga siya. So, dalawa yung nag-comment sa atin or dalawa yung nag-message sa atin neto, kaya ginawan ko na rin. Sa totoo lang, medyo matagal-tagal na nga yun eh. Parang mga around January pa nila itinanong to. Ngayon ko lang naalala ulit na gagawan ko ng vlogs. So, etong sinendang tropa natin na isa, medyo naayos niya na to eh. Sabi ko kasi isend sa akin yung medyo sablay pa siya. Dito, eto na yung naayos niya nung naituro ko na yung gagawin. Ayan, no? Ganito yung magandang technique din mga tropa, no? Lalagyan nyo ng pasobra palagi dito para in case na sumablay yung cut, yung magiging background niya kulay itim pa rin at hindi yung pinakakulay puti. Ako kasi mga tropa, minsan ginagawa ko din yan and minsan hindi din. Pero for safety purposes, ginagawa ko din yon. Kagaya nito, yung customer ko naman, gusto niya yung parang pinaka-background, kulay white. Eto talaga, hindi talaga sasablay yung machine ko kasi calibrated talaga yan. Maliban na lang kung yung inyong mga gamit na vinyl sticker, yung tingin ko mga tabingi, 'di ba? Kung tabingi yung mga vinyl sticker nyo, kaya kahit anong calibrate nyo ng machine niyo, sasablay pa rin talaga yan, 'di ba? May mga ipapakita din akong isa sa mga factor kung bakit minsan sumasablay din yung cut mga tropa. Eto kagaya nito, no? Circle yung kinakat niya pero bako-bako at maayos naman yung pinaka-layout niya. Ipinakita niya sa akin kasi mga tropa, ang nangyayari dyan, yung pinaka-tip ng inyong mga blade ay napuputol na. Ayan, no? Kagaya niyan, yung pinakatalim niya dito, yung parang angle na 45 degrees or yung pinaka edge nga niya dito naputol na, kumbaga napudpud na. Ayan yung isa sa mga factor kung bakit hindi ako gumagamit ng auto blade kasi napakamahal at ang bilis mapudpod. 3 months lang tumatagal sa akin yung auto blade, 3 months to 4 months. Pero nakadepende pa rin mga tropa sa paggamit ninyo. Ayan, no, napuputol, napupudpud talaga yan, lalong-lalo na kung lagi kayong nagda-die cut. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, minsan talaga may mga vinyl sticker ng iTech, merong batches na talagang hindi pantay yung pag-cut. Ayan lang talaga yung pinaka-issue ko dyan or common issue ko dyan sa paggamit ng iTech vinyl sticker. Pero kahit papano, meron din iba pang may mga ibang pangit pa rin. Minsan mahina yung adhesive niya. Ang pinakamaganda lang kasi talaga sa iTech vinyl sticker yung talagang ang ganda ng output niya. Tsaka yung texture nung pagka-vinyl sticker niya, napaka-perfect talaga pag printan. Ayan, o, eto yung mga photos ng mga tropa natin or yung mga subscribers natin, ipinapakita nila sa akin kasi nga nagtatanong sila. So, eto yung isang nag-message nga sa atin, yung output niya. Makikita ninyo, sablay-sablay dito kasi nga dun sa layout, hindi siya circle na circle. Kanya-kanya namang mga diskarte yan eh. Kung working sa inyo, yung mga itinuturo ko, good for you. Pero kung may mga kanya-kanya kayong diskarte na working din sa inyo, okay din yan. And kung gusto nyong i-share nyo rin sa atin para kahit papano ma-share ko din sa iba. Kagaya na itong tropa natin na to, meron siyang technique din sa pag-cut. Ginagawa niya ng pinaka-guhit, yung pinaka-kanto
At ayun yung sinesentro niya para hindi sumablay yung pagkat niya. Kung nakikita ninyo yung mga grid, itinatama niya yung pinakaguhit na ginawa niya. Parang ganito, no? Ibinigay niya sa akin yung pinaka-piles niya. Merong mga guhit-guhit. Nakakatuwa din, no, mga tropa. Nilalagyan niya dito ng guhit para hindi sumablay yung cut niya. May mga ganyan eh. Ayan, no? Agaya na ito. Ito nga yung pinaka-piles niya. Kung titignan nyo ng normal, parang wala lang. Pero sa totoo lang, meron siyang linya dito. Ayan o, may guhit siya dyan. Ayan. Kumbaga, isinasagad niya dito. Tapos, isinisentro niya yon dun sa kanyang machine or dun sa cutting mat. Ayan o. Napiprint din yung linya na to kasabay nung pinaka-design niya. Ang ganda, ang galing, di ba? Tsaka yung mga box dito, ayan o, nakatugma sa grid, nakatapat-tapat. Para hindi nga naman sumasablay yung pagkat. Kanya-kanyang mga diskarte yan, mga tropa. At sa mga nagtatanong, mga tropa ko, hindi ako gumagamit ng auto blade na isang beses lang ako gumamit niyan kasi namamahalan talaga ako. CB09 yung ginagamit ko, ayan. At sa mga gumagamit ng Cameo 5, kung tatanungin nyo ako kung pwedeng gamitin itong CB09 sa Cameo 5, pwede. As long as na meron kang adapter or etong nakikita nyo na kulay blue dito sa ating video. At mga tropa, etong CB09 at yung Cameo, dati, base sa mga research ko, no, at sa mga nakikita ko sa mga comment section, sa mga ibang vlogs, halos iisang company rin yan. Kumbaga parang magkaka-sister company yan, yung Cameo at yung CB09. Pero parang nagkaroon na ng separation, kaya naman talagang compatible. Nakalimutan ko yung pinaka-exactong history ng CB09 at yung Cameo. So, hanapin nyo na lang yon. Talagang hindi masisira yung mga printer ninyo kung gumagamit kayo ng mga CB09. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ibang vloggers na masisira daw yung inyong mga platter cutter kung gumagamit kayo ng CB09. Compatible naman talaga yan. Kaya nga may mga adapter na tinatawag, mga tropa. Kasi nga, yung mga ibang vloggers dyan, kaya sinasabi na nakakasira, huwag kayong gagamit ng mga CB09 kasi napakamura. Kumbaga, ayan yung pinaka life hack dito sa ating printing, di ba? Kasi sobrang mura niya, parang papalo lang ng 10 piso isang blade, parang mga ganyan lang yung presyuhan. Talagang alam niyo yon, sa akin halos 15 na blades yung nagagamit ko sa isang taon na estimate ko and na experience ko last year. Kahit magpalit ng blade, walang problema. Mag-die cut ka ng mag-die cut, mapudpud man yung pinaka-edge niya, walang problema, napakamura lang. Kung gagamit ka naman ng mga CB09 or kung gagamit ka naman ng mga auto blade, talagang napakamahal, di ba? Nasa sa inyo pa rin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko, kung working sa akin yung isang bagay, maaaring hindi working sa inyo. Diba? Ganun lang yun. So, nasa sa inyo pa rin kung anong gagamitin ninyo. Ako, isinishare ko lang sa inyo kung saan kayo kahit papano makakamura and hopefully, makatulong yung mga vlogs ko dito sa mga sisimulan nyo ng mga printing. And sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, available na sa Rocket PH yung ating ID, yung Rush ID natin 1x1, 2x2, diba? And sa mga gustong magtanong or sa mga gustong mag-avail ng mga one-time payment template natin, message lang. Kahit na magtanong-tanong din kayo sa akin, message lang kayo, antayin nyo lang yung reply ko kasi minsan medyo marami tayong ginagawa. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling